Umaasa ang Department of Energy, DOE, na maibabalik ng Pilipinas ang posisyon nito bilang pangalawang pinakamalaking producer ng geothermal energy sa mundo na may halos 400 megawatts na potensyal na karagdagang kapasidad. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na ang Pilipinas, na nagpapaunlad ng geothermal power mula noong 1970s, ay naging pangalawang pinakamalaking producer ng geothermal energy sa mundo hanggang sa nalampasan ng Indonesia ang bansa noong 2018. Sinabi ni Guevara na ang Pilipinas ay kasalukuyang nirarango bilang ikatlong pinakamalaking producer kasunod ng Indonesia at US. Bumagal ang pagunlad at paggamit ng geothermal energy mula noong 2007 at 86 megawatts lamang ang naidagdag sa kabuoang inilagay sa kabila ng pagsasabatas ng Republic Act 9513 o ang Renewable Energy Act of 2008. Sinabi ni Guevara, gayunpaman, tatlong geothermal energy projects na may pinagsamang kapasidad na 48 megawatts ang nasa ilalim ng konstruksyon at ito ay inaasahang magiging online na last December. Ito ay ang 17 megawatts Tiwi Binary Geothermal Power Plant, 29 na megawatt Palayan Binary Power Plant at 2 megawatt Biliran Geothermal Power Plant. Sinabi ni Guevara na ang 5.6 megawatts Bago Binary Geothermal Power Plant at ang 20 megawatts na Tanawon Geothermal Power Plant ay nakatakdang maging online ngayong taon. Bukod sa mga proyektong ito, sinabi ni Guevara na mayroon ding kabuuang 381 megawatts na karagdagang kapasidad mula sa mga proyektong sumasailalim sa pre-feasibility studies. Pag nagawa na natin itong 381 megawatt, baka pwede tayong maging number 2 ulit. Sinabi ni Guevara na ang kamakailang geothermal inventory efforts ng DOE ay natagpuan na mayroong 145 geothermal areas sa bansa, habang 7 field lamang ang gumagana. Nais naming mabuo ang mga potensyal na kapasidad na ito at kailangan namin ang iyong suporta bilang isang pambansang organisasyon upang higit pang tuklasin ang potensyal ng geothermal energy sa bansa, sabi ni Guevara sa mga miyembro ng National Geothermal Association of the Philippines. Kailangan namin ang kadalubhasaan at inobasyon ng aming mga renewable energy developer, partikular na ang geothermal energy developers, ang inyong kooperasyon at napakahalagang mga input upang higit pang isulong ang pagbuo ng mga umuusbong na teknolohiya para sa geothermal ay malaking tulong hindi lamang sa DOE kundi sa lahat ng Pilipino. Sinabi ni Guevara na patuloy na nangingibabaw ang geothermal sa renewable energy mix ng bansa noong 2022 na may 9.3% bahagi sa kabuuang gross power generation. Sa kabila ng paghina ng pag-unlad ng geothermal energy batay sa kalakaran ng Pilipinas, sinabi niyang nananatiling malakas ang kontribusyon nito sa pangangailangan ng kuryente sa bansa dahil nagbibigay ito ng 10,000 gigawatt-hours. Ang Fitch Solutions Country Risk at Industry Research sa isang ulat noong nakaraang taon ay nagsabi na ang geothermal power ang magiging dominanteng pinagmumulan ng non-hydropower renewable electricity output sa Pilipinas sa loob ng 10 taong forecast period nito, nagbibigay ng taunang average na bahagi ng 64% ng kabuuang renewable power generation. Gayunpaman, ito ay mahina sa hinaharap na mga prospect ng paglago ng kapasidad ng geothermal power sa bansa, dahil karamihan sa mga napatunayang reserba sa merkado ay nakomersyal habang ang mga hindi pa napatunayang potensyal na reserbang mas mababa sa 2.4 gigawatt ay nasa mas hindi maa-access na mga lugar. Gayunpaman, sinabi ng Fitch Solutions na ang merkado ng Pilipinas ay may mataas na panganib para sa bagong paglago kasunod ng panibagong interes sa teknolohiya.
Ang geothermal exploration ay tumataas, na nagpapakita ng isang pagtaas ng panganib sa aming mahinang geothermal na kapasidad at mga pagtataya ng henerasyon. Samantala, sinabi ni Guevara na ang DOE ay nagpatupad din ng mga proyekto para mapabilis ang pagbuo ng low to medium enthalpy geothermal resource area pangunahin para sa power generation. Aniya, ang mga proyekto ay naglalayon sa pagtatasa ng economic feasibility ng small-scale geothermal power projects para sa mga lokal na pangangailangan ng kuryente, gayon din ang paghahanda ng komprehensibong data package na nagpapakita ng ganitong uri ng geothermal resource para sa hinaharap na pribadong mamumuhunan. Ang landas na itutungo sa greener geothermal generation ay magkakaroon ng mga hamon, ngunit ito ay isang landas na ating lalakad ng sama-sama upang makabuo tayo ng kinabukasan kapag ang malinis na enerhiya ay hindi lamang isang pangangailangan, ngunit isang pamana ng responsableng pangangasiwa para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS, ay naghihintay ng green light upang magpatuloy sa pagbuo ng 12 bilyong pesos, Kanan-Agus project na magbibigay ng alternatibong pagkukunan ng tubig para sa mga residente ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Nagsumite na ang MWSS ng karagdagang mga kinakailangan na hiniling ng National Economic and Development Authority, NEDA, at naghihintay ng pag-aproba ng huli bago isagawa ang proyekto. Sinabi ni MWSS Angat, IPU Operations Management Division Head Patrick James Dizon, na isang lokal na kumpanya ang nagsumite ng unsolicited proposal upang isagawa ang iminungkahing pinagmumulan ng tubig ngunit hindi ibinunyag ang entity nito. Sinabi ni Dizon na nakumpleto na ng MWSS at ng project proponent ang mga pagsusumite na kinakailangan ng NEDA dahil ang panukala ay isinumite noong 2019 pa. Ang Kanan-Agus project ay magpapalaki sa pangmatagalang supply ng tubig ng MWSS mula sa Kaliwa Dam project, na kasalukuyang ginagawa pa. Ang bagong proyekto, na may tinatayang halagang 12 bilyon pesos, ay magkakaroon ng 2 yugto na 800 milyong litro bawat araw, MLD, at 3,000 MLD para sa kabuoang kapasidad na 3,800 MLD. Ang napakalaking proyekto ay magtap sa Kanan River upang magbigay ng seguridad sa tubig, pagiging maaasahan at karagdagang supply para sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ang Kanan River ay bahagi ng Kaliwa Kanan-Agus River Basin sa Quezon Province. Ang mga pinagkukunan ng tubig na ito ay pagbabahagi na ng Maynilad, Water Services Incorporated, at Manila Water, kaya nasa 17 milyong customer ang makikinabang sa proyektong ito. Kung makumplito, mababawasan ng proyekto ang pagkuha ng MWSS mula sa Angat Dam, na isang multipurpose dam na nagsisilbing supply ng tubig at mga pangangailangan ng irigasyon sa Luzon. Ang Angat Dam ay nagsusupply ng higit sa 70% ng maiinom na tubig na kailangan ng Metro Manila at nagbibigay ng mga pangangailangan sa irigasyon ng 25,000 ektarya ng mga bukirin sa Bulacan at Pampanga.